Sige mga kapatid, tayo po ay manalangin. Pangunahan tayo ni Shalom sa ating pong pananalangin at pag-aaral din po ng salita ng Diyos ngayong gabi, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat God sa oras na ito na tayo po ay pinasama-sama na ito makinig at mag-aaral ng inyong banal na salita. Sabi ko pa Panginoon, sa Pastor John, mag-aaral po ang isasabihin, ganito ang nagigit Panginoon. At patawarin kami sa lahat ng mga pagkakita, mga pagkakasala at Panginoon. Gawin niyo po ang aral ko na pagpapalit ang mga at ng pagkain ng aming kalyo, ang mga salita po ng aming bibitahan po ng inyong sa pamilya ko, Pastor John. At bago sa lahat, patalisin niyo po ang mga piso, ang mga isipan, ang mga lahat ng mga pagkakasala ng laban sa ilang Panginoon. Pilisin po ang mga dugo, ang Jesus Panginoon. Ito po ang mga dapat-dapat Panginoon sa pagtanggap ng inyong banal sa ito po ang samot panalangin sa Panginoon Jesus. Amen. So magandang gabi mga kapatid. Okay po, so buksan ko po yung ating mga Biblia sa Juan 3. Basahin ko po sa inyo to mga kapatid. John chapter 3. Okay, sabi po dito sa Juan 3, kung may mga Biblia po tayo, at basahin po natin yung sinasabi po sa 1 hanggang 5. Okay. Verses 1 to 5. Kung may mga Biblia po, ano po nakalagay mga kapatid? Sige, basahin natin. John 3, verses 1 to 5. Sige. May isang lalaki na sa mga Pariseo na nangangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay nakaroon sa kanya ng gabi at sa kanya nagsabi, Rabay, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makagagawa at mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasakay niya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sumabi, Katatahanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak na muli ay hindi siya makakita ang kaharian ng Diyos. Okay. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano maipanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok ba siya bilang ikalawa sa ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, Katatahanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak ng muli at ng Espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So mga kapatid, ngayong gabi, ang atin pong papaksain po no, yung kahalagahan ng kapanganakan at ang paglagong Kristiyano. So, yan po yung titingnan natin sa kasulatan mga kapatid, no, yung tinatawag po na kahalagahan ng kapanganakan at ng paglagong Kristiyano. Una po, gusto po nating linawin to no, sa lahat ng nagsisimba ng mga Kristiyano at sa lahat ng nagkiklaim na sila'y Kristiyano. Ganito po yan. Hindi porke ikaw ay nasa pamilyang Kristiyano ay Kristiyano ka na. At eto rin po yun. Hindi porke na ikaw ay nasa simbahan ay Kristiyano ka na. So, hindi rin porke na anak ka ng pastor o isa ka ring pastor ay Kristiyano ka na. So, sa Biblia po may itinuturo sa atin na ang pagiging Kristiyano po ay hindi batay sa kung ikaw ba ay may alam kay Jesus, kung ikaw ba ay may relihiyon, hindi po yun ang basehan mga kapatid, no? Ang sabi po ng kasulatan sa atin, ang basehan ng Diyos para masabing tayo ay mga anak niya o Kristiyano tayo, ang sabi ng kasulatan, kinakailangan tayong ipanganak na muli. So mga kapatid, no, yung usapin pong kapanganakang muli, isa ito sa mga bagay na hindi masyadong binibigyang pansin no, sa maraming simbahan. Bagamat naririnig natin to sa mga pangangaral kapag nag-i-evangelize. No? Halimbawa po, tulad po ng ating ginagawa ngayon. Ano? Siguro po maganda manariwa sa atin yung kahalagahan po no, ng sinasabing kapanganakang muli. So ito yung isang bagay mga kapatid. No? Bigyan ko rin kayo dito ng mahalagang argumento. Pastor, kapag tinanggap ko ba si Jesus, kasi isang araw, doon sa simbahan namin, may inibitahan yung pastor namin na mangangaral at pinatanggap kaming lahat kay Jesus. So, alam mo pastor, isang araw, nung marinig ko yung
aking pangangaral, tinanggap ko si Jesus noong March 5, 1993. So, tinanggap ko siya. So, born again na po ba ako noon? Well, mga kapatid, ganito. Ang pagtanggap kay Jesus, mga kapatid, ay isa sa mga mahalagang desisyon na ginawa natin. Amen po ba? So may tanong tayo. Sige nga, maganda kasi malaman natin yan. Sino na po ba sa atin ang nagdesisyon na natanggapin si Jesus sa puso natin? Mayroon ho ba, mga kapatid? May nakapag-decide na po ba? Ayan, so mahalaga yan, no? Kasi mahalaga yung desisyon na yon. Pero mga kapatid, mahalaga din na malaman natin yung sinasabi ng Biblia na kung tinatanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, halimbawa ho, no, na nangyari na sa atin. Ito yung tanong ko naman sa inyo. Sa palagay niyo ho ba, tinanggap na rin ba kayo ng Panginoon? So magandang tanong yan kasi hindi pwede, mga kapatid, na isang aspeto lang yung nakikita natin. Pagdating sa tinatawag po na pagiging born again. So dalawang aspeto po yan. Ganito po yan. Kung tinatanggap natin si Jesus sa buhay natin, mahalaga din na malaman natin kung tinatanggap niya rin tayo. So eto tanong, Pastor, paano namin malalaman kung tinatanggap kami ng Panginoon? Simple lang po yan. Kailangan po sundin natin yung kanyang requirement. Ano po ba yung requirement ng Panginoon para tanggapin niya tayo? Ito po, may babasahin tayo, may nakasulat po sa aklat po ng Marcos. Basahin ko po sa inyo to, mga kapatid. Marcos, sa unang kabanata. So may sinabi ang Panginoong Jesucristo tungkol po sa paano ba niya tinatanggap ang tao. Tingnan niyo po to. So, Marcos chapter 1. Babasahin ko po yung sinasabi sa talatang ito. Sabi rito, mga kapatid, sa talata, no? Babasahin ko po sa talatang 15. Ang sabi rito, at sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. So, eto, mga kapatid, yung binasa ko, ito po yung unang deklarasyon ni Kristo nang mag-umpisa po siyang mangaral sa Israel. Ito yung kanyang unang sermon na formal. No? Kung siguro po, kung may magtatanong sa atin na, Pastor, mayroon bang unang pinangaral si Kristo na tema o paksa? Ito po yun, no? Repentance and believe in the gospel. Ibig sabihin po, binigyang diin ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, yung yung sinasabing pagsisisi. Kasi ganito, tanong, Pastor, bakit ba nang mangaral si Jesus? Bakit ba ang kanyang sinasabi magsisi? Ano po bang ibig sabihin nun? So siguro maganda malaman natin, bakit nga ba tayo pinagsisisi ng Panginoon para tanggapin niya tayo? Isang bagay lang po, mga kapatid, no, kung bakit niya ginagawa yon. At kung bakit yung panawagan na yon hanggang ngayon po ay panawagan pa rin. Bakit ba dapat tayo magsisi? Tingnan yung, mga kapatid, yung Marcos. Basahin din natin yung Marcos. So ito po, may nakasulat sa Marcos chapter 7. Okay, Marcos 7. Okay, basahin natin yung kalagayan ng puso ng tao. No? So, dito natin malalaman, mga kapatid, kung bakit dapat tayong magsisi sa ating mga kasalanan. No? Ito po, sabi ng Panginoong Jesucristo to. Basahin natin yung kalagayan ng puso ng tao. Marcos 7, at basahin po natin ang talatang 20. So, anong sabi niyan, mga kapatid? Kung may mga Biblia tayo, ito sabi. Ang lumalabas sa tao, yun ang nakakahawa sa tao. Anong sabi ng 21? Sapagkat mula sa loob. Ano pong sabi? Mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip. Ano pa ho? Ang pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pandaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, at ang kamangmangan. So mga kapatid, saan daw ba galing, sabi ng Panginoong Jesucristo? Di ba? Saan daw po ba galing yung kasamaan na ating ginagawa at iniisip? Saan po ba galing? Ang sabi, mga kapatid, mula ito sa puso ng mga tao. So, kaya pala, mga kapatid, na nakalagay sa Biblia kung bakit tayo pinagsisisi. Kasi sabi ng Biblia, ng Panginoong Jesucristo particular, ano pong sabi? Ang tao po ay, sabi nga ang puso natin ay
corrupt, no? May sinasabi sa Biblia, may doktrina ang tawag, mga kapatid, ay total depravity, no? Ito po ay terminology na ginamit sa isang formulation na nangyari noong, kung di ako nagkakamali, noong 17th century, no, na ang tao ay totally depraved. No, kasi mayroon pong kasi noong araw, mga kapatid, uso sa simbahan yung pagfo-formulate ng mga ginagawang, kumbaga po, sinasummarize yung mga natutuklasan nating mga doktrina sa Biblia, no? Sinasummarize sa isang statement, parang ganyan, tulad po ng original sin. So ang original sin, walang ganon sa Biblia na termino. Pero tinuturo yun ng Biblia. O parang Trinity din, no? Yung Trinity, wala sa Biblia na mababasa ka na Trinity, pero tinuturo ng Bible at may mababasa din naman tayo. So kung titingnan nyo, mga kapatid, no, mayroong isang formulation sa human nature na ang tawag ay total depravity. Ibig sabihin po, ang tao ay totally depraved. Ibig sabihin po ng salitang depraved, totally lost. Ibig sabihin po, corrupted, no? Siguro magandang gamitin natin, ang tao ay na-corrupt sa kasalanan. So, mga kapatid, ano yan? Ito yung sinasabi ng Biblia na, lahat ng tao ay nagkasala. So, isa sa mga mabibigat na term ng Bible na ginamit, no? May mabigat na term yan eh. Ang tao ay spiritually dead. No, 'yun ang sabi ng Ephesians 2. No? Kung mga kapatid, kung babasahin natin yung Ephesians 2, basahin natin So Ephesians chapter 2, ito nakasulat. Sabi rito sa chapter 2, at ano yung nakalagay, mga kapatid, sa verse 1, tingnan natin yung pinaalala ni Pablo ang mga kapatid ang mga Kristiyano sa Epeso, kung bago sila naging Kristiyano, ano sila. So basahin natin, sige nga, verse 1, ano pong sabi? As for you, you were dead in your transgressions. Ayun. Oo. Di ba? Sabi rito. may maganda, no? Kayo'y mga patay, sabi rito, kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So, ibig sabihin, mga kapatid, pinakikita ng Bible dito yung realidad ng kalikasan ng tao, no? The reality of human nature. Ibig sabihin po, ang tao po, sabi ng kasulatan, ay patay sa kasalanan. Kaya mga kapatid, kung tayo ay patay, kung tayo ay spiritually dead, no? Ang gamit ng Bible diyan, patay sa spiritual. Ibig sabihin yan, mga kapatid, simple lang. Ang human nature, ang kalikasan ng tao ay laban sa Diyos. Yun lang yun, no? Kasi kahit yung puso natin corrupt eh. So, ang pinanggalingan niyan dahil sabi nga ng Bible, tayo ay salaman, no? Alam niyo po, sa kasulatan, may sinabi ang Panginoong Jesucristo sa kung ano ang kahihinat na natin kapag tayo ay nasa laman. Basahin ko yung Juan. Tingnan niyo po ito ha. Juan. Okay, sabi sa Juan, mga kapatid, ito yung mababasa natin. Tingnan niyo to ha. Sabi ng chapter 6, verse 63, ano nakasulat? Tingnan niyo po. John 6:63. Tingnan natin. Sabi rito, ang Espiritu ang bumubuhay. Sa laman, walang anumang pinakikinabang. Napansin niyo, mga kapatid, no? Sabi rito, it is the Spirit that quickened, the flesh profited nothing. Tingnan niyo yung Bible, no? Ang ganda ng pagkakasabi ng Panginoong Jesucristo diyan. The flesh profited nothing. Ibig sabihin po, sa laman, walang pakikinabangan ang tao. Yun po yun. Ibig sabihin, mga kapatid, bigyan ko lang kayo ng idea dito. So, sa palagay nyo, bakit? Alam nyo kung bakit, mga kapatid? Simple lang naman eh. Di ba? Ang katawan natin ay buhay dahil may espiritu tayo. Tama po ba? Kapag wala na ang espiritu natin dyan, wala nang pakinabang yan. Di ba nakita nyo po nabubulok ang bangkay? Kasi wala ang espiritu. Simple lang po ang logic. Ibig sabihin po, ang nagpapatakbo sa mundo, kung bakit buhay tayo, may kamalayan tayo, kung bakit ang ecosystem ay, sabi nga, nagpapatuloy, bakit may continuation ang biosphere, ibig sabihin may nag-a-uphold na buhay. May Diyos
na nagdisenyo nito para patakbuhin ang buhay. Kapag ang Diyos po, mga kapatid, hindi natin siya ilalagay sa sentro ng pag-iral ng mundo at ng tao. So, sabi nga ng kasulatan, may nakalagay kamangmangan ang hindi paniniwala sa Diyos. 'Di ba? May sinasabi nga, meron nga kaming nakausap, mahal na, hindi ko nasasabihin. Meron kaming kilala, pero hindi namin ka-close. Kabataan siya, pero isa siyang atheist. Kabataan pa lang atheist na siya. Hindi siya naniniwala sa Diyos. So, 'di ba ang sabi ng Bible, ang hindi paniniwala sa Diyos ay kamangmangan. Ganun po 'yon. At alam niyo po, 'di ba, sa kanluran nga sa ngayon, kapag masyado ng secular ang mundo, actually, sineset aside na ang Diyos. Kasi sa kanila, ang Diyos ay ancient issues. Sa ngayon, much more on science na tayo. Much more on humanism na. So, ano pa bang silbi ng Diyos? So, inaalis na sa mga Western culture ang Diyos sa kanila. Kaya nga yung mga churches sa Europe, wala ng tao. Museo na. May mga church sa Paris, ginawa na lang resto. Ganon, mga kapatid, no? Wala ng Diyos sa Europe. Alam niyo po, ang mga nagiging mga religious doon, yung mga nangingibang bayan na hindi tigaron. Anong tawag doon, ate? Ano bang term 'yon? Yung mga hindi po. May term 'yon eh. Ano 'yon? Yung galing ka sa ibang bansa, doon ka tumira? Immigrant. Oo, mga immigrant yung mga naroon. At alam niyo ganito, ang daming Muslim sa Europe. Ang dami na Muslim community sa Europe. Doon na Opo. Sila yung mga religious doon, which is, alam naman natin na hindi naman totally true yung kanilang teachings. They are more kumbaga po, ang Islam, ang kanilang advocacy ay religion by works, not by faith. Ganun sa kanila, not by grace through faith. So, may mali sa kanilang aral. Pero yun ang marami sa Europe, at sana yung mga Kristiyanong nandun, na sila ang nagtuturo sa mga Muslim, hindi ganon. Secular na sila. So, kita nyo mga kapatid, ang lipunan natin, sabi nga wala na ang Diyos. Diba? Inaalis na ang Diyos. So, ibig lang sabihin nun mga kapatid, ito yung panahon na sineset aside na ang Diyos. At ang tao ay nagkikreate ng mga bagong Diyos. Yun ay po yun, no? Parang nagsisimula ng mga 80 years old. Tama, mga matatanda na lang ate. At ang matindi rito, ganito, sabi nga ng Bible sa atin, di ba? Lalaganap ang pagiging self-centered ng tao sa end of days. Mababasa natin yan sa 2 Timothy chapter 3. Sige nga, basahin natin in the last days. Ano yung lalala po ba ang laman, no? Yung sinasabing negativity ng human nature, lalala po ba? So, absolutely sinagot ng Bible, YES, yes. Lalala po ang human nature. Hindi po, sabi nga lalaganap ang religion, pero ang depravity ng tao lalala. So, anong silbi ng religion? It's just a religion. Pero, yung pagbabago ng tao, wala. Religion lang, maraming magsisimba, casual, cultural. Pero mga kapatid, the mere fact na ang religion ay wala namang pakinabang talaga, kundi yung sinasabi ng Bible na it takes the Holy Spirit of the Lord God para baguhin tayo, walang ganon. So mga kapatid, no? Sige nga, basahin natin yung 2 Timothy chapter 3, beginning from verse 1. Ano pong sabi? O, tingnan natin. Datapot alam mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. So, yung panganib na naalala ko po yung dinala nating message dyan, hoping mga kapatid na di ko man nabigyan ng justice yung talatang yan. Di ko nabigyan ng katarungan yung talata, pero ito po yung makikita natin na ang sinasabing panahong mapanganib, hindi lang dahil sa lalaganap ang lindol o ang tagutom o ang salot, kundi ang sabi, ang tao ay magiging totally depraved. Kumbaga po, kung depraved na nga tayo, mas titindi yung depravity natin. Lalala ang kasalanan ng tao. Diba sabi dyan, Lom, magiging self-centered tayo. Mas bibigyang diin natin yung sarili kaysa sa Diyos. Ang Diyos, kumbaga po, ikalawa lang siya. Ang nakaupo sa trono ng puso natin tayo. Kaya mga kapatid, no, noon pa man, sinasabi na ng Panginoon niya na kailangan tayo ma-born again kasi ang tao ay, ang nakaupo sa kanyang puso ay ang kanyang sarili. He is the king of his own soul. May term dyan Anong sabi ate? I am the captain of my own soul. May ganyan, di ba?
Sa I'm the magaling master of my faith. Oo. I'm the captain of Oo. my soul. Oo. So, kanino bang term yun? Kay Shakespeare ba yun? Rudyard Kipling yata, yung Rudyard Kipling yata. Yung writer, no? Yung English na ako. Yung pinanggalingan ng Captain of my own soul. Saan maririnig? So which is, I'm the master of my faith. I'm the master of my faith. So ibig sabihin, we don't need God. Hindi natin kailangan ng Diyos. If ever may Diyos, tingin ng mga atheist, wala siyang silbi. Ganon. Na he is just, nakatingin lang ba siya sa langit, hinahayaan niya lang ba na maging miserable itong mundong to? Kung may Diyos, hindi ako naniniwala sa Kanya. So, ganun yung tingin ng mga tao sa Diyos. Pero mga kapatid, alam natin, di ba na, sabi ng Bible, binigyan tayo ng Diyos ng responsibility na ayusin itong mundong to. Di ba? So, wag nating isisi sa Diyos. Di ba? Tayo ang responsible. Which is, ang Diyos nga, alam naman niya na magiging tayong irresponsible eh. Alam niya yon. And so, mga kapatid, ginawa niya yung pinakamagandang plano na tawagin niya tayo sa biyaya. Yun po yun. So, sabi ng Bible sa atin, di ba, to be born again, yan yung requirement ng Panginoong Diyos, which is, tanggapin mo siya, pero at the same time, isure mo na ikaw ay totoong nagsisi at naniniwala ka sa Ebanghelyo. Yun po yun. So, hindi lang simple na tinanggap mo siya, sundin natin yung kanyang sermon na repent and believe in the gospel. Diba? Yan yung umpisa. Kasi mga kapatid, ano yan? Kumbaga po, yan yung sinabi ng Panginoon, di ba? Repent and believe in the gospel. So magsisi tayo sa lahat ng ating kasalanan at paniwalaan natin yung mabuting balita. Diyan papasok mga kapatid, no? Kapag ginawa mo yan, yan yung umpisa ng buhay Kristiyano. Kapag ikaw ay sabi nga turning point, di ba? Parang ano yan nag-umpisa ka ng step 1 dyan na ikaw ay nag-repent, you accept the Lord Jesus, nag-uumpisa pa lang ang buhay Kristiyano. Totoo na pinatawad ka, pero hindi doon nagtatapos. So, may sinasabi tayo na paglago. So, mga kapatid, linawin lang natin to. Marami kasing Kristiyano, sa ibang tradition to, at sa mga kilalang mainstream na sekta sa Christian world, may mga iba na basta lang pinatawad na sila, tinanggap na nila si Jesus, at naging na silang religious, at kung yun ang tingin nila, tama ate, isa yan sa mga justification nila. So sa tingin nila, okay na. Ang gawin na lang natin ay sumama sa activity ng church, tapos na. Mga kapatid, alam nyo po, hindi po ganun ang turo ng Biblia. Kasi kung lalaliman nyo po yung turo ng Bible, may sinasabi na paglago sa biyaya. Yun po yun. Paglago sa biyaya. Kasi ang Holy Spirit, kapag nasa atin na, may gagawin siya. Ano po yun, Pastor? Panalaguin tayo. Kaya ganito yan. Ito yung argumento natin. Lahat ng Kristiyano na born again, pero hindi ka lumago. Kung hindi ka lumago, may posibilidad, mga kapatid, no, na ikaw ay mahulog sa biyaya. Di ba? Kasi nga, ang gusto ng Panginoong Jesucristo, kapag na-born again na tayo, ay mag-mature tayo. No? Tayo ay lumago. Ganun po yun. Kasi nga, maraming... It is impossible for once we're enlightened. Tama ate. Opo. Nakalagay sa Hebrew 6, di ba? Na may mga naliwanagan na noon, na tinanggap na nila si Jesus, minsan na silang nakatanggap ng biyaya galing sa Holy Spirit, sabi. Opo, tapos kinukrucify uli. So, ibig sabihin po, ang crucifixion, ang pagpako ng mga tao sa Panginoong Jesucristo, hindi lang nangyari sa Golgotha noong 2,000 years. Patuloy na ginagawa ng mga nasa church, patuloy na ginagawa ng mga Kristiyano yan kasi hindi sila lumalago. So the more mga kapatid na nag-i-immature ang Christianity natin, the more na kinukrucify natin si Jesus, the more mga kapatid na hindi tayo makakapag-repent. Kasi sabi ng Bible sa atin, walang repentance na pwedeng ibigay ang Diyos sa mga tao na hindi lumalago. Bakit, Pastor, yung sa Hillsong, nilalang talaga ng from the inside out. Diba? Tulad nun. Si Marty. Si Marty, no? So, halimbawa ganyan. So, ibig sabihin, ito ang argumento natin dyan. Pastor, bakit ganon? May mga Pentecostal na fall from grace. Paano yan? Isa lang po ang sagot natin dyan. Hindi malinaw sa kanya ang doktrina. Kaya nga ganito, mga kapatid, hindi pwedeng emotional ang approach natin sa Christianity. Mafo-fall tayo from grace. Hindi malinaw sa atin ang teaching ng Bible. Hindi malinaw sa ating rational, sa ating cognitive capacity na gamitin natin. Yung kaisipan, no?
na kilalanin ang Diyos sa ating mental capability. Maraming tao kasi, sa kanila ang Diyos, dinadaan nila sa emosyon ng tao. Which is hindi yan, walang foundation yon. Tandaan nyo po, sabi ng Bible, malinaw, love the Lord thy God. Anong sabi mga kapatid, yung command sa atin, love the Lord thy God with all your heart, emotion yun, kasama, no? With all your soul, pero may kasama doon, with all your mind. Ibig sabihin, kasama ang isip. So, may mga nasa Pentecostal na maaaring ang approach nila sa Diyos is more on emotion, pero hindi malinaw sa isip nila kung sino ang Diyos. Kaya nga may isang preacher narinig ko, no? Sino ba to? Si yung black preacher, si Body Vodcam ba yun? Ang sabi niya na maraming nagpe-praise the Lord, hallelujah sa mga church, pero empty mind ang pagkakilala kay Jesus. Kita nyo nakakahiya, di ba? Praise the Lord, hallelujah, puro imo, pero empty mind. Hindi nila kilala si Jesus. Sino ba yung Jesus na sinasamba nila? Sino ba yung Jesus na kanilang pinapupurihan? Hindi nila alam. Di ba? Much more sila on emotion. So mga kapatid, madali kang ma-deceive. So, ganun po. Ang problema, shallow ang pagpipresent natin kay Jesus. Di ba? Shallow. Ibig sabihin, mababaw. Kaya alam niyo mga kapatid, tingnan niyo po yung produkto ng mga Kristiyano, mababaw. Mabilis mag-shattered ang faith ng tao na mababaw ang pagkaalam sa Diyos. Maraming nasa church na shallow. Kaya, hindi sila lalago. Hindi tayo lalago. Pag ganun. Opo. Kaya mga kapatid, tingnan niyo po, ang magiging honest ako kung hindi tayo magpapaka-equip sa teaching, sa doctrines, na foundation natin, well, magiging shallow ang faith natin. Hindi tayo magmamature. Kawawa. Hindi tayo lalago. Hindi tayo magiging Christ-like. At ang pinaka-nakakalungkot nito, hindi tayo mararapture. Gatas pa rin. It takes maturity, it takes progress ng grace sa atin para makarating tayo doon sa sinasabing Christ-likeness. Ganun po yun. Parang mga disciples. Una, hindi pa nila naintindihan. Pero nung tumagal. Tama. Kaya, isipin niyo po 3.5 years kasama nila ang Panginoon, pero mga kapatid, nandoon pa rin yung immaturity nila. Di ba? So, it takes fullness of the Holy Spirit. Saan po nangyari yung fullness? Doon sa Pentecost. Di ba, mga kapatid? Pero ang Panginoon, kasama na nila 3.5 years, Kasi pero yung immature sila. Spirit, yung the Holy Spirit sa kapatid, doon sila magkakaroon ng power, hindi. Tama, opo. Kaya nga may sinasabi sa Bible, baptism ng water, di ba sabi, ang born again, baptism ng water in the Spirit. May iba nagtatapos lang sa tubig, it's enough. Hindi, walang ganun. Hindi ganun. Mabaptize ka sa tubig, okay na, tingin natin, Kristiyano na tayo. No, mga kapatid, no? Kailangan i-push through mo yun. Kasi may sinasabi na baptism sa Holy Spirit. Pero mas may Holy Spirit na sila. Meron na. Parang Pero, hindi pa full. tama, o wala pa sa Hindi na fullness. tayo na ganun yung switch Parang na hindi 100%. Ako gagamitin ko yung term ng mga Pentecostal, kapunuan. Di ba may ganyan? Fullness. So, Kasi ilang percent yun? kasi, ang Holy Spirit kasi, dalawang aspect niya. Siya ay persona na nagbibigay ng giftings, power sa atin. So, pwede siyang magbigay ng ilang porsyento lang, hindi niya pinufull pa. May ganon. Kasi kailangan, Puspos, no? opo, kapuspusan, may ganyan. So, usapin niya ng Pastor, tanong, paano ba natin malalaman kung puspos tayo? Ito po ito sa mga Pentecostal to. 'Di ba sa kanila, kapuspusan daw kapag nag-i-speaking in tongues. Pero sa atin hindi. Kasi sa scripture, malinaw eh. Sabi ni Pablo, kayong mga nag-i-speaking in tongues, huwag kayong mag-i-speaking in tongues kung hindi naman na-i-interpret yung sinasabi nyo. Sa sarili nyo lang. Opo, sa sarili nyo lang, sabi ni Pablo. To edify the church, yun. Tama, opo. Pag may interpretation. Oo, Kasi pag may interpreter, minsan yun doon, suriin nyo, pakinggan nyo. Di ba? Kapag may interpreter. Kasi kapag mag-speaking in tongues ka daw, sabi ni Pablo, nang walang interpreter, malilito lang yung mga nakikinig. Maliban na lang kung sa sarili mo, pwede. Ganon. Na sarili mo yan eh. Kumbaga, wala namang ibang nakakarinig. Sabi ni Pablo. Practical si Pablo mag-advise, no? Pero sabi ni Pablo, hindi yan ang gift na mataas. Ang tingin ng mga ibang Pentecostal, yan na raw. Hindi pa. Si Pablo po, kung babasahin mo yung Bible, pag ikaw ay nagbasa ng 1 Corinthians, pagdating mo sa 12, nandoon yung mga giftings.
Pero hindi huminto si Pablo. Sabi ni Pablo, mayroong mas mataas na kaloob. Yung mataas na kaloob na yan, mahirap makarating dyan. It takes grace para makarating dyan. Kasi ang pinakamataas na kaloob, Christ-likeness. Yan ang pinakamataas na kaloob, mga kapatid. Yung karakter ni Kristo, maging karakter mo na. So yan yung pinakamataas. Hindi speaking in tongues ang pinakamataas. Christ-likeness ang pinakamataas. Kaya ano po? Ano man talaga, kumbaga sa self-actualization, kumbaga sa yung mga psychologists na ano yan. Tama ate, gamitin natin yung Talagang, yung level mo, ano na hindi ka na yung kailangan ko to. Kung gagawin ko to, ganito yung tama. Parang iba na talaga. iba yun, ibang level yun. Ma, di ba may tanong ka? Yung about kay Moses. Ay, pas may tanong ako kay Moses, yung sa yung, nag-ano siya sa, yung, Glory. yung, Show me your glory. show me your glory sa Opo. atin. Tapos, di ba, he hided my soul in the cleft of a rock. Nalito ako doon, di ba? Ibig sabihin ba, kasi kanta yun eh, he hided my soul in the cleft of a rock. Nung nagko-communicate si God, di ba, tsaka si Moises, hindi talaga ni Moises makakaya yung glory na pa. Kaya yung glory niya, inano niya sa cleft of a rock. Parang, Ano yung left of air? he hided Tinago niya yung sarili niya sa Oo, isang bato. bato. Kasi hindi makakayanan ni Moises, ikamamatay. Oo. He hided my soul. Likod lang. Likod ng Diyos ang nakita niya. Pero hindi yung mukha. Pero di ba si ganun din, si Jacob, sabi mamatay ako. Pero bakit hindi naman namatay si Jacob? So ano ang tanong niyo po? Ang tanong ko, bakit Si yung Jacob kay hindi Moises- namatay. Si Moises, di ba, yung likod lang pinakita. He hided my soul in the cleft of a rock and covers me there. Hindi talaga niya Nalito nakita. ako doon sa Dilagay mo, inano ko dito dyan, ano yun eh, Exodus yun eh, yung 33. he hided my Aha, soul in the sa cleft Exodus of a po yun. rock. Sa Exodus po yun. Nalito ako doon. Ba't si nakipagulong mismo, hindi naman namatay. Pero May si- babasahin akong talata tungkol dyan. Mayroon pong talata sa Biblia na kung saan po, ang totoo po nun, tama yung sabi ng Exodus na likod ni Moises yung nakita. Ang tanong, pastor, paano sila Abraham? Di ba, parang nagpakita ang Diyos ng... Likod ng Diyos. Oo, parang, ito naman, si Manoah, may isang verse sa Judges na nakita nila ang Diyos, pero anghel yung kausap nila. So, kung titingnan yung mga kapatid, nakita ba nila ang Diyos talaga? Basahin natin yung Genesis 3. Tingnan natin to, no? Genesis 3. So, ito po yung mababasa natin. Genesis chapter 3. So, basahin ko po yung verses 1 and 2. Inalagaan nga ni Moises ang kawan ni Jethro na kanyang biyanan na saserdote sa Midian at kanyang pinapatnubayan ang kawan sa likuran ng ilang at napasabundok ng Diyos sa Horeb. Tingnan niyo po, at ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang ningas ng apoy mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. At siya'y nagmasid at narito ang kahoy, nagniningas sa apoy at ang kahoy ay hindi natutupok. At sinabi ni Moises, ako'y liliko ngayon, titingnan ko kung itong dakilang panoorin kung bakit ang kahoy ay hindi natutupok. At nang makita ng Panginoon na panonoorin niya, tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Moises, Moises, at kanyang sinabi, narito ako. So, eto mga kapatid, no, kasi ang mga Jewish po, may maganda silang paliwanag dito, no, na hindi nakita ni Moises ang aktual na mukha ng Diyos. Ang nakita niya yung minsahero ng Diyos, yung anghel ng Diyos, nandun sa burning bush. So, mga kapatid, ang Diyos kasi present doon through His Word. Yung kanyang salita nandun, di ba? Pero yung ginamit ng Diyos para yung kanyang bibig ay marinig ni Moises, may anghel. Meron siyang malak, ibig sabihin messenger. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng burning bush. Anghel yun yung nakita ni Moises. So, tanong, si Jacob, pastor, sabi niya nakita niya ang Diyos. Tama, no? Kasi ang salita ng Diyos nandun. Pero yung kanyang nakipagbuno siya sa mensahero ng Diyos. Sa salita ng Diyos. Malak ang tawag, di ba? Nakipagbuno. Nandoon ang salita ng Diyos, nakipagbuno. Nakipagbuno siya. Ang salita ng Diyos at ang Diyos, iisa lang naman eh. Wala namang pinagka. Tama ba yun? God and God's Word. The word. Yung double yung Opo. nakakita. Tama, no?
Kaya, pero po, yung actual mismo na mukha ng Diyos, hindi po mahirap po yun. Po, hindi talaga yun Hindi makikita. kakayanin. Hindi kakayanin. Kaya tama ang John 1 na Di ba nakita niya si napakita kay Daniel. Si Daniel ba? Si Daniel ba? oo, Ancient of Days. Oo, di ba? Walang mukha, walang Nakita niya yung matanda sa araw. pero walang mukha. Oo, nagpakita ang Diyos kay Daniel sa pangitain, sa pamamagitan ng pangitain. Pero pangitain yun, tama ho ba? Pero yung actual, hindi. Walang tao. Sabi nga tama ang Juan wala kailanmang taong nakakita sa Diyos. Ang ating nakikita sa Diyos, yung kanyang paghahayag ng kanyang salita sa pamamagitan ng iba't ibang, sabi nga, ang nakalagay gumagamit ang Diyos ng mga elemento, tulad po ng apoy, di ba? Gumagamit siya ng elements fire. Gumagamit siya ng elements tubig. Di ba? Tubig, ginagamit niya rin. Tao, gumagamit siya ng tao. Kapatid, no? Na gumagamit siya ng mga anghel. Ganon. At ang pinakamatinding revelation ng Diyos sa atin, yung kanyang anak. Kasi ang sabi ng Bible, ito yung malalim dyan na God became flesh. So matindi yun. Po, ito yung kinalilito ng mga ibang mga Christians na naniniwala sila na anti-Trinitarian tulad ng mga Saksi ni Jehovah at ng mga INC kasi sa tingin nila ang Diyos daw, ang Diyos napaka-glorious tapos sasabihin daw natin na naging tao lang samantalang siya ay glorious, napakalaki niya. How come? Well, mga kapatid, simple lang naman kaya ng Diyos na kaya ng Diyos na ibaba yung level niya sa atin. Kaya niya yon. Kaya ng Diyos yun. Yung salita nga niya na ibaba niya sa burning bush. Di ba? Yung salita nga niya, nakipagbuno nga si Jacob sa salita niya. Yung salita nga niya, nakausap nga ni Manoah yung tatay ni Samson. Yung salita nga niya, dinala ng berhen di ba? At pinanganak sa Bethlehem. Kaya ng Diyos, ibaba ang kanyang salita sa atin. Kaya niya yun. Ganun po. Kaya hindi nawala ng majesty ang Diyos pag sinabi natin nagkatawang tao siya, ang salita ay naging laman. Hindi natin inaalis yung kanyang gloriousness. Hindi. Lalo pa nga nating i-glorify siya kasi nagawa niya tayong babaan ng level niya. Di ba? Siya nag-adjust. Diyos ang nag-adjust sa atin. So, opo. Ano nga kumakalat nga pastor ba ngayon sa Europe, lalo na yung once sick, always sick, kaya pagkatumakas, parang hayahin na sila. Yung nga daw kumakalat ngayon once sick, always sick. Basta ka nag-forward na. Iniiwasan po natin yung paggamit ng mali doon sa term na yun. Para bang ano na sila, hayahin na lang. Opo. Sabi nga po ate, pag ang Pasko, nag-preach na po kayo pag-ibig ng Diyos. Opo, hyper grace. Ay, mahal. Maganda yung term mo. Kasi sabi ni John MacArthur, yung isang pastor na kilala sa US, no? Sabi niya, pag ikaw daw, nagpipreach ka lang ng pag-ibig ng Diyos, pero hindi mo dinadala yung ibang mahalagang paksa tulad ng God's justice, sabi ni, isa kang false prophet. Ibig sabihin, isa kang bula ang preacher kapag hindi mo... Isang aspeto ng yung Opo. parang God is love kung God is love. Tama. Tama po. God bless mga kapatid.